serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at itawid katotohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. Magandang araw po sa inyo lahat. Kayo po ay inaanyayahan na manood ng Serbisyo Balita live online na pinangungunahan po nila RJ Salgado at La Army Barairo. Ako po si Kapitana Sally Dadang de la Cruz ng Barangay Pangsol. Tangkilikin po natin ang mga resort at private pool dito sa aming barangay. Marami pong salamat. God bless po. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Po si Konsehala Maricel Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Sa JAD Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. JAD Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999-10190 or 0917-530-1578. Ugaliin manood ng Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po si Konsehal Echit Despasido ng Lungsod ng Binyang. Ating pong tandaan, tayo yung mga Pilipino na may pananagutan una sa Diyos at sa bayan. Maraming salamat po. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at itarinig ang totohanan. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan kailan ka man. Serbisyo balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo balita, asahan kailan ka man sa ating katotohanan. Isang magandang buhay world at ito po ang Serbisyo Balita Live Online powered by PLDT My DSL. Anna Banana, I love you a bunch. I guess that. Anna Banana, I love you a bunch. I guess like your monkey if we go out for lunch. Anna Banana. Anna Banana, I love you a bunch. I guess like your monkey. Anna Banana, I love you a bunch. I guess like your monkey if we. Anna Banana, I love you a bunch. Anna Banana, I love you. Anna. Ma! Ma! Anna Banana just reached 100 hits! Yes! 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 Anna Banana, baby. I love you a lot. Welcome po sa pinakaabangang programa sa internet via Ustream. Dito lang yan sa nag-iisa at nangunguna na web channel sa buong Calabarzon Region 4A, ang Serbisyo Balita Live Online Channel. At ito po si RJ Salgado. At ito naman po ang inyong lingkod na sila Arnie Delva Bareiro na bumabati po sa inyo ng isang mainit na gabi, Pilipinas. At para po sa lahat ng viewers, readers ng Serbisyo Balita, kung meron man po kayong hinaing, karaingan, komento at panawagan, maaari po kayong mag-text sa 0948-00-24075 or sa Globe 09-755-862218 at sa aming landline. At doon sa mga nais magpalagay ng kanilang advertisement at doon sa mga nais na mag-guest dito sa aming programa ng live via Ustream, tumawag lang sa aming himpilan sa 049-544-4662. At patuloy lang po kayong mag-like sa aming page sa Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong mga lugar. At syempre, pinapasabi ni Ka Arman Cuban, yung mga gusto magpapunsoy dyan o magtanong ng kanyang mga kapalaran, ang Asia's pungsoy expert na si Ka Arman Cuban ay maaari nyo rin pong makontak dito po rin sa mga number na nabanggit namin. Ayan, at talking about nadulas na Asians. Actually, si Armand Cuban ay ang Asia's psychic. Ngayon, at ito naman ang mahalagang paalala. Mahalaga to. Ubos na ang tickets para sa ringside dyan sa Alonte Sports Nagkakaubusan na, Arena. kaya kailangan. At dahil sa ang Asia Songbird Sings in Binyan ay sa December 6 na. Kaya, ayan, napaka-importante niyan. Ubos na ang ticket para sa ringside. So, ilan na lang ang ticket na natitira. Kaya sa ating mga kababayan, ayan, unahin ko na muna yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na uuwi ngayong linggong to at nais niyong humabol sa concert ni Miss Regine Velasquez, ay ari na kayong pa-reserve ng inyong ticket sa mag-email lang sa bjborja@yahoo.com o kaya tumawag sa aming himpilan sa 049-544-4662. At doon naman sa ating mga kababayang nandito, makukuha pa ninyo ang inyong mga tickets sa lahat ng SM Malls, sa lahat ng kanilang ticketing offices. At syempre, sa lahat ng residente ng lungsod ng Biñan,
10% discount po kayo. Ayan. At lalo sa Pavilion Mall, dyan sa lungsod ng Binyan. And speaking of ang concert ng The Songbird Sings in Binyan, produced yan ng BJ Borja Productions. At nice muna nating i-congratulate. Bago Ayan. malimutan. Congratulations kay Kagawad BJ Borja. Kay Direk. Kay Direk. Ayan, passer siya ng ng LED. Passer siya ng LED. Yan. Mamaya, babatiin natin yung mga nakapasa. Ayan. Oo. At mamaya na yan. Para kasi medyo, pag binati na namin kayo, Oo, hindi ilipat na kayo na manood. yung, Lumipat mag-Facebook kayo. na lang, di ba? Yan. Anyway, ngayong araw na to ay araw ng Lunes, ika-30 ng buwan ng Nobyembre. At syempre, tuwan-tuwa ang mga bata dahil holiday. Ayan. At dahil holiday, ay ginugunita ang kabayanihan ni Andres Bonifacio. At sa pagkakataon to, marami tayong tatalakayin. At syempre, di ba, tanong muna natin kung yung ba ay araw ba ng kabayanihan o araw ng pagtataksil? Kasi minsan pinagtatalunan yan di ba? Ng mga usapin Oo. ika nga, yung mga pilosopo, yan, marami tayo niyan mga mga nagpapaka-intelektual. O yan. Syempre, yan ang ika-153 Na taong kaarawan. Yan. At syempre ay meron tayong tatawagan na special in studio Ayan. Si Andres Bonifacio ay nagmula sa Tondo, Manila. Pero hindi si Andres Bonifacio ang ating kakausapin ngayon. Ang ating magaling at nakikibakang kasama, ang ating partner sa larangan ng media, si Kiko Labro. Magandang gabi, kasamang Kiko. Magandang gabi din, kasama RJ, saka sa aking pinakamama na sila Arnie. Yes. Kamusta naman ang ang ating araw ng paggunita ng kabayanihan nga ba ni Andres Bonifacio? Alam mo kapatid, inuunawa natin ngayon yung paggunita kay Andres Bonifacio sa 4 na konteksto para lang may paliwanag sa tagapakinig natin ngayon. Una, may nagaganap ngayong ministerial conference sa climate change sa Paris. Alam mo, pangalawa na konteksto na dapat maintindihan ng mamamayan natin ang kabayanihan ng Andres Bonifacio ay patuloy na nangyayari. Dalawang konteksto. So, kumustahin ko kung mga bayani ba talaga, mga manggagawa sa pamahalaan, lalo na yung mga elected officials. Sige. Ito, nakinibigan sa mga RJ. Mga kagalang-galang ba talaga? Alam mo, dun muna sa unang konteksto, ngayong araw na to, nakakalungkot lang isipin na lahat ng mga kasama namin sa Asia Pacific Greens Federation at Global Greens na gustong sumali sa discussion ng ministerial conference, pati yung kasama nating si Efsanio ay tinirgas ngayon, hindi pinapayagan ng bansang Paris na magtuloy sa kanyang rally ang mahigit 100,000 mamamayan ngayon na nasa Paris. Gustong lumahok at imbis na pakinggan ng mga bansa sa buong daigdig, mga pinuno ng bansa ito, at ang presidente ng Pilipinas, by the way, na pitong ngayon, ay hindi pinayagang mag-rally. Kapatid, so yung kabayanihan ngayon sa climate change at ang pandaigdigang laban ngayon ng Andres Bonifacio ay hindi na lamang sa issue ng pagsasamantala, kundi umabot na sa punto de vista na pati yung mapagsamantala ay pati kalikasan ay piniperwisyo, hindi na lamang sahod ng manggagawa, karapatan sa pagkakaroon ng mapayapang paninirahan at libreng edukasyon ang sinisigaw ni Andres Bonifacio ngayon, pati yung pagsasamantala ng kapitalista na sumisira sa kalikasan, yun ngayon ang pandaigdigang panawagan ni Andres Bonifacio, kapatid na RJ. Yes, kasamang Kiko, at sa ngayon ay pinapakita natin yung isang kuha sa, ewan ko kung saan kuha to,
may mga nagrarally at ang nakalagay sa kanilang streamer ay walang kaunlaran hanggat walang kalayaan. Isulong ang laban ni Andres Bonifacio. Totoo yan na hindi magkakaroon ng tunay na kaunlaran sa bansa hanggat ang Pilipinas ay kontrolado ng mayayamang bansa tulad ng US at ng Europa. Ang nagpapatakbo pa rin sa ating bansa, ang sistema ng panlipunan ng bansa, ay pinatatakbo pa rin ang tapatan at utos na pandaigdigang kapitalistang US. Wala pa rin totoong kalayaan sa bansa hanggat ang Pilipinas ay sumusunod pa rin ayon sa dikta ng Estados Unidos. Sila pa rin ang makapangyarihan sa isyu ng polisiya ng ekonomiya. Yung APEC ay tinatakdang patakaran para sa pandaigdigang interes ng dayuhang Europa at saka ng US. Ang politika natin, sila pa rin ang nagtatakda sino magiging presidente ng Pilipinas. Kitang-kita obviously, aminadong ang buong daigdig. Ang Abu Sayyaf, ang ISIS ay likha ng CIA. Marami ng pag-aaral dyan. Ang pandaigdigang terorismo ay naglilingkod sa kapakanan at interes ng dayuhang kapital. Digmaan ay produkto ay likha ng mga bala. Ang pangunahin produkto ng Estados Unidos at ng Europa ay bala. So, kailangan may gera para magkaroon ng bentahan ng ilang umaga sa ekonomiya ng kanilang bansa. So, Walang kaulang. Sige, Bossing. So, kasamang Kiko, ibig mo sabihin ay ang kasabihan ng if we want, kung nais natin ng kaunlaran sa ating bansa, ang kailangan natin is a bloody revolution. Pakiulit nga, Bossing. Mahina ang reception. Ika nga, may mga nakapagsabi na kung nais natin ng kaayusan o kaunlaran sa ating bansa ay ang kailangan ng Pilipinas ay isang bloody revolution. Ganun ba yon? Hindi ibig sabihin ng kaayusan ay isang digmaang bayan, dumanak ang dugo. Mahalaga, sa pananaw ko, ang Andres Bonifacio sa ngayong panahon ito ay Andres Bonifacio na multi-form, kumikilala sa mapayapang paraan. Ang mahalaga lamang maintindihan ng ang sistemang pampolitika dahil tayo ay sumusunod sa institusyon ng halalan, mahalagang unawain ng mga mamamayan na ang halalan ay isa sa pinakamahalagang ekspresyon ng revolusyon. Kailangan nating maghanal ng mga pinuno sa nasyonal na sa tingin natin ay may anti-Estados Unidos, anti sa patakaran ng dayuhang monopolista, anti sa mga patakaran lumiligan ng digmaan, anti sa mga patakaran sa ating palagay ay nagpapayaman at kabilang sa 1% ng mga mayayamang politiko sa bansa. Hindi natin kailangan, with due respect sa mga nag-iisip na armadong pakikibaka ang kanilang siniling tracking, pero kinikilala na ng buong daigdig na isa sa pinakamabisang paraan din, isa sa paraang pinipigay, mapayapang paraan ng pagbabago. Okay. Ayan. Siyempre, napakaganda ng sinabi ni kasamang Kiko. Ihalal natin, iboto natin yung makarapat-dapat. Yan ang isa sa pinakamagandang pakikipaglaban natin. Tama ka dyan, kasamang Arnie. Lalo ngayon, ay dalawang konteksto ng revolusyon ng Andres Bonifacio. Hindi pa tapos kasi maraming politiko ay nahalal at nakaupo. Hindi naglilingkod sa kapakanan ng mga walang bahay, ng mga walang lupa, ng mga hindi nag-aaral, kundi naglilingkod sa interes ng kanilang bulsa. Nagpapayaman para lang umupo at nagpapahalal para lamang kumita at yumaman. Ang revolusyon ay patuloy hindi lamang sa labas ng pamahalaan, kundi patuloy hanggang sa loob ng pamahalaan. Mahalagang patuloy nating imulat ang mga nasa posisyon na hindi sa kanila pagmamayari ng pamahalaan. Sila ay elected, tagapangasiwa. In fact, ang tamang termino dyan, tagapangasiwa, steward lamang sila. Hindi sila nagmamayari ng pamahalaan. Bagkos, dapat maglingkod sila sa kapakanan ng maraming mga maliliit na 99% ay mahihirap, 1% lamang ang mayayaman. Kasama Kiko, may last question lang ako. Bakit hindi yata natin ginugunita yung panahon na pinapatay si Andres Bonifacio noong Mayo Agis? Yun nga, kahit kami sa mundo ng mga manggagawa sa konsensya o yung workers of conscience, hindi
hindi kami sang-ayon na gunitain ang araw ng kapanganakan. Bagkos ang aming sinusulong, sariwain ang araw ng pagpatay. Eh alam naman natin maraming umiiwas dyan. Alam natin kung bakit ayaw nilang gunitain ang pagkakapas ng kay Andres Bonifacio. Simply because ang nagluklok na pinakamabuting gobyerno sa panahon ng Estados Unidos, pananakop ng Estados Unidos, at si Aguinaldo kanilang pinipilit na ipakita na pare-perfecto. Ayaw nilang ipakita na si Andres Bonifacio ay pinasilang ng isang itinuturing na bayani ng lipunang Pilipino. Ayaw nilang ipakita na marami pang traidor, marami pang mga nahalal, marami pang pinuno ng bayan na pumapatay para lamang sa interes ng kanilang bulsa. Si Andres Bonifacio, ang pagkakapatay sa kanya sa panahong ito, ay larawan ng mga maraming traidor na politiko sa lipunan ito. Ayaw nilang gulitayin ang pagkakapas lang dahil ayaw nilang maimulat sa mamamayan na si Andres Bonifacio ay pinapatay ni Aguinaldo sa tuta ng Amerikano at marami sa mga pinuno ngayon ay sunod-sunuran sa bansang Amerika. Tama ka naman kasamang Kiko. Halos alam naman lahat ng Pinoy yan, di ba? Yung kwentong yan. Noong pa man, may patayan na, may dayaan na, at may mga pagtataksil na. At syempre, medyo hawak din talaga tayo ng Estados Unidos hanggang ngayon, di ba? Yeah, hanggang ngayon, hanggang sa pinakamaliit na barangay influensyado ng Amerika. Ang kinalulungkot ko lamang in relation sa tanong mo kasamang Larnie, bakit pa iniiwasan natin pag-usapan ng pagkakapas lang? Simbolo ito ng kataksilan. Simbolo ito ng kataksilan. Pag tinalakay natin ang pagkakapas lang kay Andres Bonifacio, mananariwa sa isipan nating lahat ang ating iniluklok sa pambansang tanggapan, ang ating niluklok sa panlalawigang tanggapan, distrito at mga barangay ay kapwa naglalarawan ng katraiduran. Hindi interes ng mamamayan ang sinusulong, pinapatay nito at patuloy na pinapatay si Andres Bonifacio hanggat walang bahay at lupa ang mga magsasaka, hanggat ang sahod ng mga maggagawa ay kakarampot, at higit sa lahat, patuloy na lang pinapatay si Andres Bonifacio hanggat may magnanakaw sa loob ng pamahalaan. Kasamang Kiko, isang observation lang tungkol sa pagtataksil. Hindi ba mailalarawan na isang pagtataksil din sa bayan ang mga politikong to, mga kandidato na mahilig gumamit ng pandaraya? Oo naman, talagang kataksilan yan. Larawan yan ni Aguinaldo. No, yung pandaraya ay very simple. Hindi lamang sa alam mo, trickery yan Ang pandaraya ay hindi lamang sa aktwal na halala, kundi yung pambobola sa mamamayan ng isang pandaraya. Sasabihin nila during campaign, bibigyan ko kayo ng bahay, itataas kong sahod ng mga maggagawa. Pero pagkatapos ng halalan, isang pandilid lang, sasabihin nila, ay nakalimutan ko na, isang pandaraya. Maliban lamang doon sa aktwal na pandaraya sa halalan, kasamang RJ, isang maliwanag na pagtataksil sa revolusyong sinimulan ni Andres Bonifacio, ang pandaraya sa halalan, sa anyo ng propaganda at pangako, pandaraya at pagtataksil sa anyo ng pagbibili ng boto, at higit sa lahat ang Picos machine. Maraming naluklok. Pero alam mo, parang Kiko, may naalala ako na isang politiko na ginanapan pa pinortray pa ang katauhan ni Aguinaldo. Hindi kaya isa rin siya sa mga taksil sa bayan? Ayan, at medyo naputol. At babalikan natin si kasamang Kiko at medyo hindi yata naka-unli. Oh, yan. Siyempre tama din naman yung sinabi ni ni kasamang Kiko. Yan, ni kasamang Kiko Labro na tama rin din naman yung pagtataksil. Yeah. Uso na rin noon. Kung noon yan yata ang pinamana sa atin ng ating mga ninuno, ang pagtataksil. Ewan ko ba kung bakit ang daming mga dyan na sinusulong ang kabayanihan ng ibang mga bayani. At pero mabalik tayo kay Kiko. Parang Kiko, medyo naputol tayo. Napakaganda pa naman ang tanong ni kasamang RJ.
Parang Kiko, ulitin ko yung tanong, kasi may naalala akong isang politiko na nag-portray pa ng katauhan ni Emilio Aguinaldo. Alam naman natin na isang katak sila ng ginawa nito sa bayan. Ibig ba sabihin, parang isinasabuhay rin niya, kataksilan sa bayan? Alam mo, gusto ko sabihin kung sino yan. Kilala ko yan, no? But unfortunately, hindi niya pwedeng iportray kailanman ang isang anyo ng kabutihan sa pamamahala sapagkat hindi siya naglalarawan ng gano'ng klase ng politika. Kailangan niyang iportray ang isang uri ng pamumuno na sa tingin niya suited siya. Therefore, ang aming conclusion dyan, justified yung kanyang pagpoportray bilang Aguinaldo sa isang taksil na pamamahala. Match na siya. So, kumbaga sa siguro naman, alam ng ating mga kababayan dyan sa lalawigan ng magagaling. Alam na nila kung sino yung dapat at hindi magtataksil sa bayan. Alam mo, ang essential na punto dito kasamang RJ, tama lamang na ang politikong yan ay pinortray ang isang traidor na itinuturi sa kasaysayan, nakatraidoran si Emilio Aguinaldo. Tama lamang na iportray niya sapagkat sa kanyang karanasan, sa kanyang pangangasiwa sa pamahalaan at sa kanyang pangangasiwa sa ating lalawigan, kinakatawan ito ang isang traidor din na uri ng pamamahala. Tama lang, mas babangon ang mga bangkay ng Marcelo Estel Pilar, Antonio Luna at Andres Bonifacio kung itong politikong ito ay silang ipoportray. Wala mong tutol na siyang iportray niya sa Aguinaldo at pareha silang traidor sa ating lalawigan. Ayan. So, kasamang Kiko, parting words mo, at kay na-miss ka namin makapanayam dito sa Serbisyo Balita. Unang-una, maraming salamat sa initiative na magkapanayam tayo ulit. Nais ko pong panawagan sa ating mga mamamayan na ang lalawigan ay naniniwala, ang kasalubuyang administrasyon ay naniniwala na ang tunay na kabayanihan ay nagsisimula hindi lamang sa mga pinuno ng bayan, hindi magtatapos ang ating tungkulin sa paghalal ng ating mga pinuno, bagkos magpapatuloy ang ating tungkulin ang kabayanihan ni Andres Bonifacio ay ilalarawan sa ating pagbabantay at patuloy na pagbabantay sa pamahalang ating inuluklok. Maniwala po kayo sa hindi, sinisikap ng administrasyong ito ng pamumuno ng ating Governor Ramil Hernandez, maging ang lahat ng mga independenteng aktivista sa lalawigan tulad ng Green PH ay patuloy na magbabantay at hindi makikipagkompromiso sa kanino mang uri ng politiko hanggat ang aming posisyon ay hindi nagagambala. Mabuhay po ang ating lalawigan, patuloy po tayong sa buhay ang pagiging revolusyonaryo sa anyo ng mapayapang paraan. Tuloy lang po ang lalawigan sa kanyang tunay na pagbabago. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa iyo, kasamang Kiko. Salamat, Kiko. Mabuhay ka. Ayan. At siyempre, Maraming natutunan ng mga viewers natin, di ba? maraming naging eye-opener sa katotohanan. Yan naman ang Serbisyo Balita. Nasa atin ang katotohanan. So, bago tayo magpatuloy, ay bumalik muna tayo sa ating himpilan para sa mga halagang paalala mula sa ating mga sponsors. Serbisyong Balita, asahan ng paman sa ating katotohanan. Halika, kape tayo. Alam mo, heartbreak lang yan. Malayo sa bituka. Oh, nag-move on na yung tricycle, oh. Ikaw, kailan? Ayan, mainit na kape. Para magising ka sa katotohanan. Wow, ang honest. Parang 7-Eleven City Blends. Real honest-to-goodness coffee. Made fresh with honest-to-goodness Arabica beans. 20 pesos lang. Honest. Since you're being so honest, may gusto din sana akong sabihin sa'yo. Ay, steak na daw, sabi ni Derek. Tara. 7-Eleven City Blends Coffee. 7-Eleven every day.
Kadalasang sanhi ng simpleng ubo at sipon ay virus na maaaring kusang gumaling at hindi tinatalaban ng antibiotics. Sa maling pag-inom ng gamot tulad ng antibiotics na hindi nireseta ni Doc, maaari itong magdulot ng mas malalang epekto. Wala nang tatalab na gamot kapag tayo'y nagkasakit. Magiging drug-resistant na ang mikrobyo. Kapag nangyari yan, madaling lalala ang sakit at maaari mo pa ikamatay. Huwag abusuin ng antibiotics. Magpakonsulta muna. Isang paalala. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online at tanggapin naman natin ang pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan. At may pag-uulat ang kasama nating si Ed Flores dyan sa NCR. Ed, magandang gabi. May papasa na sa buwan ng Marso 2016 ang kontrobersya ng Freedom of Information Bill o FOI ayon kay Senate President Franklin Drilon. Ang nandun ng FOI Bill ay 2 beses nang nanaktawan sa Kongreso. Ang FOI Bill ay magbibigay ng kapangyarihan sa media na alamin lahat ng dokumento na ginagawa ng gobyerno na pinangangamak ngayon ng maraming opisyalis kung saan mahuhuli sila kung magnanakaw sa kabalyaman ng Pilipinas. Ito ang sagot sa mga kamutan sa ating gobyerno kung saan 94 countries na rin ang may ganitong uri ng batas. Samantala, nasa kote ng Veterinary Services Office of PSO ang 380 kilos na double-dead na baboy sa palengke sa Quezon City. 80 kilos naman pagtamanadong karne ng baboy sa Balintawak, habang 300 kilos naman sa Commonwealth Market. Ang mga nasabit na nasabat na karne ay positibo na sa bakterya na masama sa katawan ng tao. Nanawagan na rin si Quezon City PSO Dr. Maria Ana Cabel na suriin maigim ang karneng nabibilin, partikular kung ito'y may namumunan dugo o mabaho ng amoy, lalo higit ngayon darating na Kapaskuhan na Ed Dan Flores, Solution Business of Bayan, lang sa Serbisyo Balita, live online. Okay, maraming salamat kasamang Edward Flores. Ayan, at ika nga, na-miss nila ang programa mo nung Sabado. At anyway, yan, mukhang buti naman at nasabat ang double dead ng mga karne dyan sa lugar ng NCR. Hindi, nako, sige, maraming magkakasakit na naman yan. May papasok ulit tayong report. At meron na naman tayong tatanggaping report mula sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang report mula sa lalawigan ng Laguna sa kasama natin si Levi Tata. Levi, magandang gabi. Magandang gabi kasama yung mga Jay at dalawang naresto sa wanted person sa magkakahiwalay na bayan sa Siniluan at sa San Pedro. At sa Lumban naman, isa yung nahuli sa bypass operation. Ang mga naaresto sa wanted person ay nakilalang si Wayne Garcia Realisa, 30 anyos, binata, isang gasoline boy at ito ay natira sa barangay Acebeda, Siniluan, Laguna. Ang pag-aresto ay batay sa binalabas ni Honorable Judge Marlene Reyes Agama, presiding judge sa branch 33 ng Regional Trial Court Judicial Region sa kasong robbery. Ang suspect ay naaresto sa Limay, Bataan matapos na magtago ito at naging gasoline boy station, gasoline boy dyan sa ika-4 na lalawigan ng Laguna. At sa ngayon ay nakapit ang nasabing suspect dyan sa Siniluan, Laguna. Samantala sa San Pedro, ang naaresto naman itong si Efren Pinco Alperio ng barangay San Antonio, San Pedro, Laguna. Ang pag-aresto sa suspect ay patay sa pinalabas ni Honorable Judge Sunya Yu Casano sa kasong RA 9165 Section 12 at Section 11 na dalawang warrant of arrest ang inahin sa nasabing suspect dahil hindi umaten sa hearing. Ang suspect na si Efren Pingo ay nakapit ngayon sa PNP Court
kanina sa pagdiriwang ng Bonifacio Day ay ginunita naman sa lungsod ng Calamba ang nasabing Bonifacio Day na pinangunahan naman ni Mayor Timmy Chipego ng Calamba at ni Congressman John Chipego, at sa nasabing pag-alala kay Dat Andres Bonifacio na bayani maging sa UP Diliman ay inalala ito at inalaya ng mga bulaklak. At sinasabi nga na si Bonifacio daw ang nagtatag ng Katipunero na ito ay taga Bulacan. So yan ang ating report mula pa rin sa lalawigan ng Laguna. David Datad, nagsiservisyo sa bayan para sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat kasamang Levy. Madami siyang report sa Ayan. police report sa Laguna. Pero mukhang nalimutan yata niyang i-report yung isang panghuhuli dyan sa bayan ng bayan. Mamaya, i-discuss natin yan. At may papasok tayong report. meron tayong papasok na report at habang kinokontak natin ang ating reporter dyan sa lungsod ng Parañaque ay pahapyawan ko lang dapat natutukan sana ni kasamang Levy yung yung huli sa bae. Huli sa bae. So, tumanggap muna ulit tayo ng pag-uulat mula dyan sa labas ng ating himpilan. At tanggapin naman natin ang pag-uulat mula dyan sa lungsod ng Parañaque sa kasama natin si Gaspar Latang. Gaspar, magandang gabi. Yes, sir. Nakakaalarma na ang pagtaas ng biktima ng HIV sa bansa. Batay sa ulat ng Department of Health, walong siyod ang lumampas sa 5% threshold ng HIV na kung saan nangingibago at concentrated ang bilang ng mga taong infected ng HIV. Ito ay pinangunahan ng Cebu, Cagayan de Oro City, Puerto Princesa, Quezon City, Mandaue, Parañaque, Davao at Makati City. 5% ang ginawang pasiyan ng United Nations Resource upang madeklara sa isang lugar na epidemic na ito. Ayon kay Samonte, pagkakataon na ng mga rate and 5% ay naabot na nito ang punto na kung saan maaaring makahawa na sa iba't iba ang at patuloy itong kakalat. Tinutoy din ng DOH na sa pataan ng pabaka sa edad na nahawaan ng HIV na tumaas ng 780% sa edad na 15 to 20 years old mula noong 2001. Kaya isinasang muli ng DOH ang pamigay ng tulong sa mga bigtas lugar, lalo na sa mga overpopulated places na kung saan laganap ang nangawaan dito. Kaya panawagan na rin sa mga local government units na bantayan maigi ang mga patay hindi na nakapalibot sa siyudad, ganun din ang mga babaeng gala na halos nakapulubot na saan man dapuro ng kanungsuran. Ayon sa ulat ng DOH, abot na sa 173,000 ng kasalukuyang nagsasabislay ng nakakahawa at nakamamatay na sakit. Ito ay posible na para may pagumot ang mga ito na abot sa 4 million pesos bawat taon. Sa kasalukuyan, may tulang tanggapan na abot lang sa 500 million para sa HIV positive and sexually transmitted disease (OSPD) prevention program. Mula rito sa National Capital Region Manila, Gaspar Latang nagsiservisyo sa bayan dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online. Ayan, maraming salamat kasamang Gaspar. At syempre, Yung latest nga pala sa Caloocan, hindi yata na i-report ng mga kasama natin. Ayan. Yung pinatay kanina yata yung mother ni Pastillas girl. Yun. Hanggang ngayon di pa malaman kung sino yung mga suspect. Ayan. At hindi rin malaman kung ano naging motibo ng nasabing pagkakapas lang. So, at bago tayo dumako pa sa iba pa nating mga tatalakayin at mga reports mula sa ating mga reporters, tayo ibabalik ulit sa ating himpilan para sa mahalagang paalala mula sa ating mga sponsors. Balita, asahan ng paman sa ating Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Waiting for some love to call. Dial that
lalagyan ka sa iyong nakikita, pagkat walang kasing ganda. Katulad nang ito ay marating ko, para bang ako'y nagkaroon. Ma! Ma! Ano pala na just reached 100 hits? Yes! 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 Anna Banana, baby. I love you a lot. At nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online powered by PLDT My DSL. Kaya nga talaga namang super bilis ang ating mga webcasting ngayon. Yan. Kaya lalong dumadami yung viewers natin. Dumadami ang viewers natin. At ika nga, hindi ko nga lang alam dahil kapag powered by PLDT, para ka naka-Ferrari. Kaya yung mga medyo umahabol, gumagaya, pasensya na lang tayo. Wait, gusto kong i-congratulate ang musikahan. Ay, congratulations nga pala doon sa programa sa initial relaunching, initial episode ng Musikahan kasama ang Minerva Band. Ayan, Ayan sila. Siyempre, mga lead vocals. Sila John Spencer, Dexter Tagle. si Dexter Tagle, At siyempre, si Jomar Salandanan, at si Jimboy. Ayan. Yan ang bumubuo ng bandang Minerva. And kaya nais nating i-congratulate ang mga batang to sa unang episode pa lang ay nagkaroon na sila ng kulang-kulang 2,000 hits. Yan, 2,000 views sa Facebook. At nagte-trending medyo talaga. trending pa rin at nadadagdagan pa. At may mga imbitasyon na yan. At may imbitasyon pa sila sa isang kabaro nating radio network. Ayan. At mukhang ito na yung umpisa. At siyempre, yung mga producer parang napapansin-pansin na sila. Ayun. At maraming salamat din. At patuloy kayong sumusuporta dito sa grupo ng Minerva. Ayan. At mabalik tayo sa tinatalakay natin hinggil sa ito ay araw ni Bonifacio. And tama nga sabi ni Kiko, o yung tinanong mo kay Kiko, bakit yung araw ng kapanganakan naman ni Rizal, ginugunita. Araw ng kamatayan ni Rizal, ginugunita. Bakit ba naman itong si Andres Bonifacio, yung kanyang pagkamatay ay hindi ginugunita? Tama nga. Dapat nga, every May 10 ng taon, ginugunita natin ang kanyang kamatayan dahil siya'y namatay sa kamay ng isang taksil. Ika nga, isang taksil na inupo ng mga Amerikano. Pasintabi na kay President Barack Obama, but it is the truth.
So, ika nga, hindi natin pwedeng itago ang katotohanan at wag natin itago ang katotohanan. Hanggang ngayon kasi, ma-impluensya pa rin ang mga Aguinaldo. Eh, di ba nga, yung nakaupo dyan sa DOTC, Aguinaldo yan? Yeah. Di ba? At, na kaibigan siyempre ng mga liberal. Yeah. Pero hanggang doon na lang ba? Hanggang sa pagkakaroon ng pwesto, ang dapat natin ipinapaalala sa ating mga kababayan kung paano namatay si Andres Bonifacio sa kamay nino. Kung si Rizal namatay sa kamay ng mga Kastila by means of firing squad, mas lalo na naman dapat nating gunitain ang pagkamatay ni Andres Bonifacio sa kamay ng kapwa nating Pilipino. Yun ang masaklap doon. Siguro, kaya dahil napakasaklap, ayaw nating ipagunita. Pero, in fact, dapat talaga ginugunita yan. Pero, di ba, parang halos lahat naman ng Pinoy, alam yan. Diba? Halos alam nila, pero... Pero sa mga books, hindi parang tinuturo na yan sa mga kabataan. Hindi nga. Pero, kung tutusin, dun sa palabas ng Aguinaldo, ang alam ko ay medyo umalma ang DepEd dahil parang binago ang takbo. Hindi, ang alam ko, parang alam ko yung DepEd, binigyan pa ng parang graded parang pinuri pa yung Aguinaldo. Yung pelikulang nung bandang huli, matapos silang medyo mapaaray o medyo malaglag sa upuan, kung bakit naging bayani at kung bakit parang naitsepera si Bonifacio sa storya na para bang pinalabas pa, ayon sa dahil as much as possible, ayaw kong panoorin ang palabas ng gumanap. Sa lahat ng palabas niya, hindi ko pinapanood. Yan. Alam niyo naman siguro kung sino yung gumanap bilang Aguinaldo. Kamag-anakan mo pa naman yata, hindi ba? Vasquez. Sayang! Pero, ang nananalaytay na dugo sa akin ay dugong Salgado. Yan. Mamaya, bago tayo magtapos, may makakaalam niyan. Yan. Anyway, sa ating... Ayan, syempre, dumakuli tayo sa NCR. Yung issue na tinalakay natin kamakailan lang, yung nakulong daw si dating Mayor PV Trinidad. Yeah. Ayan, ay naglabas ng message, ng public statement. Sa kanyang Facebook. Oo, si Dr. Lito Rojas. Ito yata yung tatakbong mayor ngayon sa lungsod ng Pasay. Ang sinabi po ni Dr. Rojas. Ito ay ayon sa kanya. Ayon doon sa nakalagay sa kanyang Facebook. Si kay Dr. Lito Rojas. Wala pong katotohanan na kami ni dating Pasay City Mayor PV Trinidad ay nakakulong na. Wala rin pong katotohanan na ako ay diskwalipikado na sa pagtakbo sa eleksyon 2016 sa pagka-mayor ng Pasay. Wala din pong katotohanan na kami ay nagnakaw ng pera sa kaban ng bayan na pinalalabas nila sa kanilang dyaryo. Tuloy po ang laban ko at ni Mayor PV Trinidad, handa na po kami patunayan na walang katotohanan ng mga inaakusa sa amin. Ang lahat nito ay tinaon kung saan kami, mga Team Rojas, ay nangunguna na sa sinagawang survey ng mismong mga kalaban namin sa politika. Isang political dirty tactics ang sinasagawa ng aming mga kalaban upang monopolya nila at wala sa landas nila ang Team Rojas na nagiging tinik nila dahil sa mas dumarami na ang aming mga supporters na naglilipatan na sa amin. Marami na rin pong hindi naniniwala sa kanilang kasinungalingan. Pinagmamalaki ko po sa inyo, saksi ang Panginoon, na malinis po ang naging paglilingkod namin ni Mayor PV noong kapanahunan namin. Wala po kami ninakaw na pera ng bayan at tuloy po ang kandidatura ko sa pagka-mayor ng Pasay. Handa po kaming humarap sa Supreme Court at alam po namin na kami ay mapapawalang sala. Ayan. Sana one of these days ay makapanayam natin via phone patch itong si Dr. Lito Rojas. Dr. Lito Rojas. So kaya kahit si dating Mayor PV Trinidad para malaman natin once and for all kung ano yung katotohanan. Si Consihal Pilatatoy ng Lungsod ng Pasay. Consihal Rojas. Kami ay, siyempre, hindi kami natigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan ng bawat issue. So, kung dyan sa... Basta siya, tuloy na tuloy ang pagtakbo niya. Bilang mayor. Oo, bilang mayor. Pero si Consihal Temisin, hindi siya tatakbong mayor. Si Consihal Temisin ng Los Baños, ng bayan ng Los Baños sa Laguna, hindi tatakbong mayor si Consihal Norbin Temisin. At syempre, ang mayor natin, si Mayor Timmy Chipeco, wala pong kalaban. Yan. For the record,
na-disqualify or umuro Oo, kung nag-withdraw. ano man itong si Kapilit, kung sino man siya. So, sa ngayon, it's official na walang kalaban, uncontested, itong si Mayor Timmy Chipeco ng Calambas City, dyan sa Laguna. Well, sad to say, ang kanyang ama na si Congressman Jun Chipeco Ay, ay may kalaban. may kalaban. May naglakas loob. May naglakas na loob, pero may isa doon na nakapagtataka. Katatapos lang nila mag-dinner, kinabukasan, magkalaban na sila. Ayan, very ironic. Dapat nagpaalam man lang, no? Kung papaya ko bukas na, gano'n. Oo nga, sana. Dapat nagpaalam. Pahig naman si Kong na may kalaban siya. Yan nga, yan yung sinasabi. Ano ba talaga? Hindi naman natin pwedeng sabihin kataksilan dahil sila yung magkaibigan. Pero siguro, dala ng... Kataksilan yung hindi magpaalam. Yun. Siguro. No, Kasi pero, magkasama lang kayo nung gabi. Oo. Tapos kinabukasan, nag-file. Diba? Ika nga, hindi natin alam kung dala ng matinding pangangailangan to o dala ng tawag ng tungkulin o kung ano man. Basta ang alam natin, etong si Congressman Jun Chipeco ay nagkaroon ng kalaban. Uy, pero nung nakausap natin yung kalaban ni Kong, madami na daw lumilipat sa kanya. na mga kapitan. Aba, Sabi niya. Sabi niya, kahit naman siguro ako, kung nag-file ako ng aking kandidatura bilang congressman ng 2nd District ng Laguna, sasabihin ko, lahat ng kapitan, nasa akin na. Bakit? Aba, pag hindi sila sumama sa akin, iuulat ko sila. Ayan. Diba? So, Ayan. Pero yan, syempre tuloy na tuloy po ang pagtakbo ni Konsehal Lito Rojas, si Dr. Rojas, tuloy-tuloy. Dahil sila pa rin talaga yung namumuna sa survey at sa lungsod ng Pasay. and speaking of mga kumakandidatong mayor, mabuti to, medyo hindi binabatikos. Dahil unang-una, ang alam ko, walang reason para batikusin tong kandidatong to. Wala akong masilip na dahilan kung bakit kung ito'y gagawa ng black propaganda dahil for 15 years, isa sa mga kanyang naging programa sa mamamayan, sa kanyang public service, ay ang libreng legal consultation tuwing araw ng Huwebes sa kanilang bahay. Ayan, syempre, napakagaling yan. Hindi ko alam kung may ibabato silang kung anumang issue, akusasyon o baho, wala di ba? Hindi ko Napakabait masilip, hindi ko malubos maisip. Pero hindi niya pwedeng sabihin bobo, dahil cum laude dito sa alma mater din natin, ng LCBA, di ba? Ayan. Tapos nagtapos siya ng abugasya sa UST. Ayan, AB ka-schoolmate ng Political father ko. Science. Schoolmate Ayan. yun. Sa LCBA yan. Tapos naging cum laude. At syempre, naging chairman din siya ng People's Law Enforcement Board of Cabuyao. Ayan, alam na nila. Ayan. Cabuyao na Cabuyao na pinag-uusapan namin. Ayan. Naging professor din siya at lecturer ng DILG at Development Academy of the Philippines. Professor ng batas sa Philippine National Police Academy at University of Perpetual Help sa Binyang. So, naging guru din talaga siya. Diba? Pagdating sa sport, siya rin naging baseball player ng Laguna. Naging member ng Philippine National Team na lumahok sa international competition na ginanap sa USA. Kaya pala lagi rin pala siyang sa baseball, diba? Dahil yun pala yung kanyang yun yung kanyang sports. Kasi noong kung matatandaan ko, nung ako ay isang production director, station manager, and TV host ng isang cable company, banggitin ko na, Royal Cable, noong 2005, dun sa aking programang parang sports na program. Nandun si Gary Estrada. Na naging guest ko noon, si Gary Estrada, doon sa isang palaro, parang exhibition game yata ito ng softball. Nandun sila itong kapitapitagang abogado kasama Vice doon. Mayor. Vice Mayor ngayon ng Cabuyao na si Attorney Mel Hecolea. Ayan, tapos ng 3 terms siya ng councilor, di ba? Tapos ngayon incumbent, vice mayor. Kumbaga, kung susuriin mo yung kapasidad niya, yung kagalingan niya, dito na tayo, di ba? Yeah. At mabalik dun sa
ay doon ko naman nakita na yung kanyang enthusiasm pagdating sa larangan ng palakasan sa larong softball at baseball. Kaya nga, talagang ang magkalaban dyan, naikwento noon, ang magkalaban dyan, kung hindi ang Banlik, ay ang Kanlubang. So, talagang nakakatuwa naman. At mo 2005 nung maging guest ko siya, kasama pa rin dyan siya, no? Si ngayong mayor na si Mayor June Jimenez, magkakabarkada pa sila noon. Ngayon, magkakalaban na. Magkakalaban na ngayon sila. Anyway, pero yan, aktibo ta sa sports at talagang medyo, hindi natin matatawaran ang mga naging achievements o mga nagagawa nito ni Vice Mayor Attorney Mel Hecolea ng lungsod ng Kabuyao. So, Kanina, di ba? Kanina, isa rin sa mga ay nakapanayam natin siya dun sa isinagawang dental mission ng Glory Guys. Na lagi niyang ginagawa yan. Na lagi namang ginagawa niya ng mga pakinggan natin ang naging panayam natin kay Attorney Vice Mayor Attorney Mel Hecolea. Napakaganda sa pagkakataong ito, yung pagtutulong-tulong. Ang tawag nila social capital sa nag-aaral sa gobyerno. Pag nagtulong-tulong daw, ay maraming magagawa. At itong Glory Guys, yung tawag natin dito sa ay civic society organization. Lahat ay volunteers, kaya nakakalugod dahil ito ay pagkakataon na sa pamamagitan ng pagkakaisa, pinagsama-samang talent. Ito ay makailang ulit na, ika 100 something na dental mission na ni itong Glory Guys. Pagsasama-samahin mo lang, lahat ay magiging volunteer. Na itataguyod mo yung attitude at values ng tao. At ang karakter ng tao ay makapaglingkod. At yan ang napakaganda ko sa mamumuno. Lahat ng husay, pagsasama-samahin mo, makatulong sa kapwa, ay napakagandang komunidad, napakahusay na komunidad. So, bali ngayon araw na to ay ginugunita ang araw ni Bonifacio. At bilang ito ba ay may kaugnayan ba sa paggunita ng araw na ni Bonifacio o ito ay hiwalay na proyekto? Hindi, napakagandang pagkakataon sa ating lahat ng mga Pilipino. Ang araw ni Bonifacio ay patotoo na tayo maglilingkod para sa ating bayan. At itong gantong bagay ay pinatututuhanan natin na ang diwa ng Pilipino na makapaglingkod at magtulong-tulungan ay binubuhay natin dito sa pamamagitan ng pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Pwede po kayo magbigay ng konting mensahe sa ating mga kababayan, lalo mga kabuyenyos. Ay magsama-sama tayo. Ang mahalaga ay ang paglilingkuran at hindi huhusay ang pamamahala kung hindi tayo kasama lahat. Ang paglilingkuran sa bayan ay magmumula sa lahat ng miyembro, sa lahat ng ating kababayan. At nagmumula yan sa puso. At sana, sama tayong lahat. At itaguyod natin ang ating lungsod ng Kabuyao. Ayan, at nakapanayam natin ang pinagmamalaki ng Kabuyao. At isang magandang gabi nga pala kay ABC President Banoy Hain. At saka syempre kina Konsel Dondon Hain. Dondon Hain, kay Kim Hain. Kagawad Kim Hain. Yeah. At syempre doon sa mga isa pang anak na magiging kapitan. Kay Dennis. Dennis Hain, yeah, magandang gabi po sa inyo. Kagawad Dennis Hain. Ayan, at syempre doon sa grupo ni Attorney Mel Hecolea, ang Avengers. Yun, happy viewing rin pala dun sa kapitbahay namin. Kay Arnel Carandang. Mag-anak yun nila Vice. Okay. So, tuloy na nga update. Ayan, syempre dumako tayo sa lusod ng Binyang. Binyan. Kaninang umaga din naman yan. Sa Barangay de La Paz, nagsagawa ng food feeding program kasama ang Peaceful Ladies on the Go. Yan, ng Barangay de La Paz. Sinamahan din siya ni Konsehal Andres Martil, Kapitan Jixi Picaña. Sinamahan din syempre ng mga Police Binyan sa pamumuno ni Police Superintendent Serapin Petayo II. Yan. Hindi second, di ba junior yun? Hindi, pangatlong salin. At kay Miss Dada Reyes ay ituloy mo yan. At sana
kung sakali man na ikaw ay mapapahantong na bilang konsyal ng inyong lungsod, ay patuloy mo pa rin gampanan ang iyong public service sa lungsod ninyo. Lagi talaga, hindi talaga nawawala yung food feeding ni Miss Dada Reyes. Kahit sobrang busy rin niya, talagang hindi rin talaga nawawala yung pag-ikot niya. Yeah. At, buti naman at kahit paano, nabanggit pa ang hepe na medyo mailap sa media. Ewan ko kung bakit. Basta... Siguro kasi bago pa lang. Yeah. Siguro, nahihiya. Oo, nahihiya. Colonel na, nahihiya pa rin sa media. Aba, kailangan siguro ay umattend ka ng seminar ng PNP Media Relations. Yeah. At alam yan ni Sir Alino. Sir Alino. Anyway, mabait naman daw yan si Hepe. Tahimik lang. Tahimik lang. Mahiyain. Oo. Pero sa susunod na pagbabalik, sana naman hindi na siya mahiyain. Mahiya na siya. Ayan, syempre. Yung yung pagtakbo ni Mayor Duterte ngayon, pinag-uusapan pa rin. Finally daw, ang Vice President nga ay si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan, buti naman. At medyo, siguro nga, dahil sa pinag-uusapan na si Mayor Duterte, ay maya-maya ay pagpapatuloy na yan, babalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. Isang balita, asahan ng paman sa ating PC does what? PC does amazingly thin designs. PC does what no PC has done before. Does yours? Bring home the classics. Get a Coca-Cola glass when you add 29 pesos to any meal. Collect all 6, only at McDonald's. Choose the card with deals and features that help keep you fit. Choose the bright life. Choose Metrobank Gold Visa. Ayan, at nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online. At ngayon ay babasahin lang natin yung isang pinadalang mensahe ng isang kaibigan natin dyan sa social media, sa Facebook. Dahil isa to sa mga naniniwala na ang Serbisyo Balita Live Online ay ang rumuna at nag-iisang webcast channel na inain sa social media ngayon. Ayan. Ito, medyo issue din to eh. Pero timely din kasi usapang Mayor Duterte to at saka Congressman Dan Fernandez. Ayan, syempre marami din mga politiko, mababanggit natin dito. Pasintabi na po kasi kung may mga hinaing po, komento po, ang mga viewers natin ay binabasa po natin. Ayan. Kasalukuyang nagpahayag si Mayor Rodrigo Duterte ng Davao City ng kandidatura sa pagkapangulo ng bansa at Senator Alan Peter Cayetano sa pagkapangalawang pangulo. Sa pahayag ni Congressman Danilo Ramon Fernandez, tinatawan sa unang distrito na mistulang minamaliit niya si Digong Duterte sa mga ginawa nitong pagbabago sa siyudad ng Davao. Subalit kung siya magiging alkalde sa mas madali at maiksing panahon lamang ang kanyang gagawing pagbabago. Si Digong Duterte ay isang abogado. Si Dan Fernandez ay isang doktor sa mata. Ano ang ginawa ni Dan Fernandez? Magpanukala na gawing Long District siyudad ng Binyang na alam naman ng lahat ng mayamang siyudad? Dahil sa ambisyon na lumaban bilang mayor ng siyudad ng Santa Rosa, bakit hindi mo ginawa yan sa ika-4 na distrito na magkaroon ng ika-5 distrito na ipinaglalaban ni Egay San Luis upang magkaroon ng pantay na biyaya ang pinakamaraming bayan sa ika-4 na distrito? 16 na bayan ang naghahati-hati sa 40 na biyaya na ninanako pa.
Alam mo yan dahil sa ika-4 na distrito ka nang galing. Noong nakaraang eleksyon 2013, isa sa mga racket ni Dan Fernandez ang kausapin ng mga kandidato na sigurado silang mananalo dahil may kausap siyang taga-Comelec at kayang dayain ang resulta ng eleksyon kung magbibigay sila ng 10 milyon sa lokal na kandidato depende sa posisyon tatakbuhan. Maraming nabiktima dito at naistapa na isang commissioner at kasama sa porsyento si Dan Fernandez. Di ba, Mr. Dan Fernandez? Isa din si Dan Fernandez sa mga nagtaksil kay Kinatawan A.K. San Luis sa pagtutulak kay Ramil Hernandez upang si Hernandez ang uling kandidato opisyal ng Tuwad na Daan dahil meron siyang lihim na hangarin na makontrol ang pondo para sa lalawigan ng Laguna na manggagaling sa partido ng Tuwad na Daan. Makikita sa mga photo ops. Ayan, medyo babasahin pa natin, di ba? Kaya sa mga taga-syudad ng Santa Rosa, huwag ka magkamaling tangkilikin. Yun ang Yun ang medyo hindi ko na binasa yung ibang medyo edited. Pero ito ay paalala sa ating mga viewers at dun sa mga medyo, tinamaan, ito ay binase namin dun sa impormasyon o pahayag o hinaing ng isa nating mga followers sa social media. So, medyo hindi namin siyempre dapat sabihin kung sino yung nagmensahe o nagpadala na. Actually, hindi ko na talaga binasa yung iba. Yung iba. Pero, nakakalungkot isipin. Ito yatang nagpadalan to, parang ang daming alam pagdating sa politika. Oo, parang ang talino niya. Parang nakakapag-isip. Sino kaya? Ayan. Pero anyway, yan ang mga issues na nais ipalabas. Pinagdududahan ni paano kasi pag-issue natin, pagtataksil ba? Yan. Pinagdududahan nitong si Dan Fernandez ang kakayanan ni Duterte na kung sakaling manalo to bilang Pangulo. Kung tutusin bakit hindi mo na lang kaya pakialaman ang sarili mo? Huwag mo lang tingnan si Duterte. Malay mo nga, ilagay natin sa posisyon. Ikaw kaya ang tumakbo ng presidente. Ayan. Ano kaya reaction niya ni Digong Duterte? Pero ang alam ko, i-research po ng Serbisyo Balita ang reaction ni Rodi Duterte pagdating dyan. Sana maka-phone-patch interview natin live. Si Mayor Duterte. Maka-phone-patch natin si Mayor Rodi Duterte. Ewan ko, kung sakaling matutulungan tayo dyan. Mga kaibigan natin. Lalo kay Mayor Tony Halili ng Tanawan City. Yan. At syempre, tumakbo senador dati, si Raul Lambino, baka matulungan tayo. Ayan. At Attorney Raul Lambino. Malaman natin, right from the horse's mouth, ano masasabi niya na siya'y pinagdududahan nito ni Congressman Dan Fernandez. Well, in fact, tama nga. So, ewan pa, on my own opinion, ano nga ba talaga ang nagawa mo? Tanong lang. Pwede mo naman sagutin dito sa atin, live. Ayan. Kaya nga, totoo rin ang hinaing ng sinasabing Facebook friend natin. Bakit hindi mo ipinush ang pagkakaroon ng 5th district? Binuhin mo 16 na bayan. Isa yan sa mga hinaing talaga ng 4th district, di ba? Tsaka 36. Parang napapag-iwanan sila. Napag-iwanan sila. Ngayon, kung hahatiin yan sa 5th district, at least walwalo, matutusin na, malaki pa rin. Dahil ilang lungsod ba ang nasa 1st district? Ang San Pedro, Binyan, at Santa Rosa na ngayon, dadalawa na lang dahil naging low district na ang Binyan. Sa ikalawang distrito, ilang lungsod at bayan yan? Ang Kabuyaw, Palamba, Los Baños, Bae. Pagdating sa 3rd district, konti lang rin sila doon. Yun ang isa sa mga issue rin dito sa lalawigan ng Laguna. Bakit walang mag-sponsor na mahati ang ika-4 na distrito sa lawak, sa laki at sa dami ng mga bayan doon? Ba't hindi nag-sponsor si Congressman Benjo Agaraw, di ba? Malakas na malakas siya, di ba? Pinoy. Ewan. Iniisip niya, baka kung tutusin niya, makakatipid pa nga siya sa gastusin ng kanyang pondo dahil malilimitahan na, magiging 8 bayan na lang ang aaskasuhin niya. Yan, depende. Sabi nga nila walang basagan ng trip. Kanya-kanyang trip yan. Pero, taga-saan ba talaga si Congressman Dan Fernandez? Etong si Congressman Dan Fernandez, matapos na matalo
Yan, ulitin ko matapos na matalo, siguro naman naaalala nyo, Kong Dan, matapos na kayo'y matalo sa pagka-governor, kayo'y tumakbo, lumipat kayo ng Kabuyaw. Yan, lumipat muna kayo sa Kabuyaw upang manirahan doon and to heal your wounds. Yan, kapitbahay mo pa. Sila Kong Egay San Luis. Oo, magkaibigan. And then tumakbo kang congressman. Namontik ka ng ma-disqualify. Hindi ko alam kung talagang disqualified ka dahil kulang ka sa araw ng residency dyan sa Santa Rosa. Ikaw yata ang gumawa ng press release na, di ba? Para ipagtanggol siya. At kami pa ang nagtanggol sa'yo. Yan. Dahil pinakita mo kami ng dokumento na ikaw ay hindi disqualified. So, the fact or the truth, itong si Congressman Dan Fernandez ay tiga Pagsanghan, Laguna. Yan. Actually, ayaw ko kung may dental clinic yan dyan dati. Saka yung may kapatid pa yan dyan sa Pagsanghan. Yun. So, hindi naman siguro, ewan ko kasi may mga lungsod at bayan akong alam na talagang ang nasa puso nila ay yung mga taal na tiga roon. Yan. Malalim na Tagalog ang taal. Hindi, pero siyempre sa mga politiko, dapat mahalin mo kung saan ka nagmula. Mahalin, di ba? Bago ka tumakbo, kailangan very good ka dyan sa mga kapitbahay mo, dyan sa barangay mo. Kasi kapag natalo ka dyan sa barangay mo, malaking yan eh. Malaking kabawasan din sa sa pagkatao mo. Kasi kung dun sa barangay mo, kapitbahay mo, ay asar na asar sa'yo, di ka naging mabuting kapitbahay, di ka naging mabuti sa iyong mga kabarangay, doon ka pa natalo, Ewan ko nga ba, kung tutusin, kung siya'y natalo noon, natalo ni dating Governor Ningning Lazaro, naninang pa niya. Kilalaban niya. Magninang ba yun? Isang uri ng kataksilan. Isang uri talaga ng kataksilan. Sabi nga ba, talaga mga politiko Talagang minana lang pala yan sa panahon ni Bonifacio. Pinag-usapan natin ang kadakilaan, kabayanihan, at kataksilan. Ang dami dyan magkukumpare, di ba? Hindi na sagrado. Wala na, hindi na sagrado yan. Oo, lalo mga politiko, hindi na sagrado. Minsan pag magkukumpare kayo, hindi na sagrado yan. Maglalaban din kayo Magsaulian na lang kayo ng kandila. Buti pa kunin mga kumare. Yung mga ordinaryong tao na lang. Ordinaryong tao. Doon mo pa mararamdaman yung tunay. Oo. Di ba? Kaya nga, kung ikaw, nung natalo ka ng mga panahon, dapat hindi ka umalis ng Pagsanghan. Kung tutusin. Dapat, doon ka na lang siguro tumakbo ng mayor o congressman. Total, hindi pa naman congressman nun yata si Kong Egay San Luis. Open na open. Kayang-kaya mo sana yon. Kung talagang wala. Hindi natin alam kung bakit ka lumipat ng Kabuyaw at monti ka nang ma-disqualify dahil kulang ka sa araw. Ayan. Pinapaalala ko lang. Isang lang po yan ng kwento ng mga kataksilan. Ayan. Nire-refresh ko lang. Baka nalilimutan ni Kong Dan kung saan siya nagmula. Ayan. Anyway, syempre, dumako tayo sa Cavite kasi mukhang hindi magre-report si Kaadan. So, maraming sa atin, naghahanap ng mga balitang Cavite. Yan, yung nagkaroon ng banggaan dyan sa Silang Cavite kahapon. Patay ang 4 na katao habang sugatan ng 51 matapos magkarambola ang 4 na sasakyan sa Aguinaldo Highway, Barangay Lalas, First, Silang Cavite, Kamakalawa ng gabi. Ayon kay PO1 Carlito Jimeno ng Silang Police Station, nasangkot sa aksidente ang isang DLTV bus, isang trailer truck at 2 pang sasakyan. Kinilala ang mga biktimang nasawi na sina Claro Bautista Gonzales, driver ng DLTV, Jemir Escobar Penol, Ruby Briones, Ranger, at Margarita Vidal. Galing umano ng Tagaytay ang truck at nag-overtake sa isang sasakyan. Ngayon pa man, hindi agad nakabig ng driver ang truck na kanyang manibela dahil umano sa antok. Yan, dito sinalpok ng truck ang DLTV bus at nadamay pa ang 2 sasakyan. Patay sa aksidente ang driver ng bus at 3 babaeng pasahero nito. At syempre may nadamay pa dyang may nasagasaan pang parang bahay, may namatay doon na isa. Ayun. At yan, binangga yung DLTV. Oo, nagkarambola yan. Naalala ko kasi, nung isang linggo, involved yung isang DLTV, biyaheng Laguna naman. Oo. Ginit-git yung isang jeep, passenger jeep, at talagang, takot yung babae yan. Takot na takot yung mga pasahero.
yung isang pasero na babae, tumawag agad kay Kay Konsehal Tamisin. Superman. Di pala. Kay Konsehal Norbin Tamisin upang humingi ng tulong. At agad naman inaksyonan ni Norbin na Tamisin ang nasabing sumbong. Pina-flag down niya itong nasabing DLTV na bus at kinumpronta yung driver. Nung una, nagmamatapang. Ikulong na lang daw siya. Magaling kang driver ka, no? Siyempre, unahan niya nga ako. Unahan ako, di ba? Nakita niya siguro, medyo tipong Iron Man yata yung papalapit. Inunahan niya ng Incredible Hulk ang dating. Hindi, alam mo, isa sa, yan, mga congressman na yan, mga congressman na yan. Yeah. Di ba, wala pa rin ba tayong batas dyan sa mga sasakyan na, yung mga bus na yan na sobrang bilis magpatakbo? Actually, meron batas. Kasi minsan pag, di ba, pag bumibiyahe-biyahe tayo, talagang kita naman natin, ang bibilis talaga ng mga truck. Yeah. Para bang laging nagmamadali? Ang problema niyan ay nasa law enforcement. Sa mga, yung mga nakatalaga dyan sa highway, sa lansangan. Meron naman tayong batas na overspeeding, reckless driving. Ewan ko ba naman, pagdating na ng mga 10 oras ng gabi, harurot na itong mga truck drivers. Sakop pa rin ba yun ng DOTC? Sakop ng DOTC yan. So, ni Sir Abaya, sakop pa rin yan. Oo. Itong si Abaya yata, nagpapabaya. Ewan ko. Aguinaldo yan, si Abaya. Ang legal name niya. Abaya na siya. Nagpapabaya. Ayun. Yan, ang kung tutusin, may batas tayo dyan. Ang problema lang talaga yung implementation. Walang pangil ang mga enforcers. Hindi ko malaman kung nagtutulog sa pansitan o kung ayaw na lang nilang pansinin. Kung tutusin, subukan yung bumiyahin ng mga bandang alas 11 basta hanggang madaling araw. Ang bibilis magpatakbo ng mga truck drivers dyan. Tapos ang mga motor, ang bibilis din. Kaya ang dami na aksidente, di ba? Hindi mo lang mamatiis na hindi tulungan pag nakita mo mga duguan. Minsan imbis na maawa ka, maiinis ka. Dahil may haharurot sa'yo ng motorsiklo, pagdating sa banda roon, makikita mo yung motor na marurot, yun na aksidente. Hindi lang natin masabi, kayo ang pabaya sa inyong sarili. Yan. Lalo na pag sa araw, yung mga bus driver, kung makapagpatakbo. Yan, tapos pagkatapos na aksidente na, ang tagal dumating ng mga tanod. Paano natutulog? Ng pulis, ng ambulansya. Yun yung mga nakikita natin mga problema sa daan, sa mga ganang aksidente. Tapos, syempre, yung mga concerned citizen, hanggang concerned lang sila, hindi nila pwedeng tulungan yun dahil bawal hawakan, di ba? Kulang sila kulang sila sa impormasyon kung sino yung tatawagan nila. So, dapat, yung mga paggawa ng tarpaulin dyan, laki-laki ng mukha, ay maglagay naman kayo ng mga emergency hotline. Yeah. Tsaka kung pwede, wag naman landline kasi lahat na ngayon may cellphone. Dapat, cellphone yung mga emergency hotline, cellphone naman po ang ilagay nyo. Yan. Diba? Gusto natin bigyan ng credit kahit pa paano itong yung kumakandidato dyan sa lungsod ng Kalamba. Medyo batang-bata pa yan, pero maganda. Yan si Cha Hernandez. May napansin kasi akong streamer niya na may mga emergency hotlines. Pero unang ginawa yan ni kaibigan natin, Kagawad Ana de la Cruz. Yan. Diba na tumatakbo Kagawad? Pero sa mga kandidato at sa mga public officials, imbis na may mga pabati kayong happy fiesta, happy birthday, o kung ano man happy na yan, gawin nating happy ang inyong lugar. Magpaskil kayo, kahit lagay nyo na pagmumukha nyo, lagay nyo na yung mga hotline numbers at cellphone numbers for emergency purposes. Yan, di ba mahilig naman sila magbigay ng ng mga... Mahilig naman sila magbigay sila ng cellphone doon sa mga istasyon. Sa mga istasyon. Yan. O, di ba, magkano ba cellphone? Para SIM card, di ba? Pati SIM card. Pati para load, at least nyo. may reason para para matawagan talaga. Saka para mabigyan ng rason ng pang-e-epal nyo. Imbis na walang kakwenta. Kung may pondo lang tayo na nagbigay nyo. Sayang. Sino kayo magbibigay sa amin ng pondo? Kaso hindi po kami politiko, wala po kami pondo. Yeah. Anyway, so, bago tayo magtapos, meron na akong isang issue. Ay, teka muna. Sige, bago yung issue mo, gusto ko muna batiin yung nabanggit ko si Kagawad Ana de la Cruz, diba? Si Primera. Yung pamangkin niya na awardee, si Mikoy de la Cruz, yan, in-awardan kanina sa Heritage Hotel. Si Miko Sander de la Cruz Rubico.
Kaya sa Heritage Hotel, inaward siya National Awardee for Batang Rizal, Pag-asa ng Bayan. Congratulations, Mikoy. Lagi yan nanonood sa amin. Yan, lagi naka-like yan, naka-follow yan. At yung ang alam ko talaga yung magulang niya, proud na proud sa batang yan. Syempre, ikaw na. Magkaroon ng anak na gano'n. Ayan, awarded na bilang batang Rizal. Batang Rizal. Pag-asa ng Bayan. Napakatalino ng batang yan eh. Lagi na nanalo yan. Yan. Sana'y maging matuwid ang daan na tatahakin ng batang yan. So, yan. Bukas, abangan nyo. Bukas pa lang namin aasikasuhin to. Meron isang private na eskwelahan, Montessori, dyan sa lungsod ng Calamba. Particularly na, tutukuyin ko na. Tukuyin mo na kasi. Dyan sa Barangay Bukal. May isang Montessori na private school. Sa Spring Homes ba yun? Siguro, ang magandang gabi nga pala kay Kaambo. Ayan, namimiss na natin si Kaambo. Yeah, sa Spring Homes. Balino. Mukhang hindi yata dumadaan sa proseso ang inyong policies. Mukhang may kaso yatang, mukhang makakasuhan ang may-ari nito at yung tubata yung principal ng bukod sa breach of contract, forced resignation, harassment, at ano ba? Ang dami ikakaso sa'yo. Bukas namin pupuntahan yan. Parang nananakot pa, di ba? Oo nga. So, hindi ako nananakot, hindi ako nagte-threat. Ang sinasabi ko lang, aasikasuhin namin yan. Pupuntahan namin yung school na yan, titingnan namin kung ano yung problema, at kakausapin natin itong inireklamo ng isang guro dyan. Kung tutusin, ito lang, isang pahapyaw. Ang laki ng pagbabago ng mga estudyante ng eskwela na yan dahil dun sa gurong yan. Yan. Kaya bukas, magkita-kits tayo sa iyong tanggapan at ipaliwanag mo sa amin kung bakit mukhang hinaharas mo itong isang empleyado nyo, pilit nyong pinagre-resign para para hindi niya matanggap ang kanyang dapat tanggapin, lalo na yung 13-month pay. At tinaon nyo pa ng December. Magaling kayo, Bukas, magkakaalaman tayo. Magaling sa math. Magaling sa math. Oh. Pero ito lang sabihin ko sa inyo. Ayusin lang ang sagot dahil don't mess around with the media. At pag ako personal ang pumunta dyan, don't mess around with a Salgado. Yan ang ko. Hindi threat yun. Sinasabi ko lang. Bukas magkita-kita tayo dyan sa Bukas rin namin iuulat ang lahat ng aming makukuhang detalye. Yan. Ayan. So, bago tayo magtapos, congratulations nga pala dun sa mga sa mga guro muna. Sa mga guro. Ito mga mabubuting guro to, di ba? Ayan, congratulations kay Direk DJ Borja. Siyempre kay Ryan Maganto, kay Miss Joanne Lacson. Yan. Happy tuloy, Congratulations happy sa sila dahil mga magiging mabubuting guro to. At syempre, happy 66 founding anniversary sa Padre Garcia, Batangas, ang Abakahan Festival. Ayan. At syempre, mag-thank you tayo padala na. Maraming salamat kay Direk DJ Borja. Kay Konsehal DJ Borja. Kasi kanina, pinati na natin, ang bilis ng response niya. Oo. Maraming salamat dito. Hindi makita, Lapit na natin. Ayan, Ayan, kung ano yan. Ito ay galing sa SM. Galing sa SM. Maraming salamat sa SM. 4 na ticket ng Songbird Sings in Binyan. Mag-aaway-away sa... Yeah. Anyway, paparapol na lang namin sa aming mga staff kung sino mananalo, swerte. Pero... Kung sino makakasama, di ba? Maraming salamat. Oo. At sahan nyo na patuloy kaming nandyan sa likod mo, Kagawad BJ. At paalala nga pala, mukhang kaya naubos yung ticket, mukhang binigay na sa atin. Oo. Mauubos na yung ticket, pinamigay pa sa amin. Yung mga hindi pa nakakapili ng ticket, magtungo na kayo sa lahat ng SM Mall sa kanilang ticketing office para makakuha ng tickets para sa Songbird Sings in Binyan. Sa December 6 na yan. Kasama ni Miss Regine Velasquez dyan, ang guest niya si Miss Jaya, diba? Ayan. Kala ko, ang kasama dito bilang front act ay ang Minerva.
Sa susunod daw. Pero sabi naman pag Sarah Geronimo na. Pag Sarah Geronimo, contact nila ang Minerva. At hindi ko alam kung paano nila tutugtugin ang kanta ni Sarah Geronimo. Kaya nila Dexter yan, tsaka ni John Spencer. Kaya niya yan. At lalo na yung kanilang drumista. Oo, na nagsiselos, na hindi daw siya nakita. Ang ganda ng hairdo ngayon. Oo, talaga nagpa-pogi, para talagang ipakita na natin siya, di ba? Parang gano'n. Paghahanda niya para sa next episode ng Minerva, ng Musikahan Live sa Sabado. At again, nais kong mag-congratulate sa Minerva dahil nagte-trending kayo? Nagte-trending sila. Natalo nyo short time? Actually, natalo nyo lahat ng programa ng Servisyo Balita Live Online. Sa ngayon, di ba? Pero mataas pa rin yung Servisyo Balita. Syempre. Pero kung sakali man tumaas ng kanilang views, okay lang yun. Okay lang yun. Proud kami to have Minerva sa aming kapamilya. Hindi, tsaka mababait na bata yan, nasunurin. Malaki pang future ng mga yan. At doon sa mga producers ng kanilang gig nung isang beses na talagang sumusuporta sa kanila, maraming salamat sa pagsuporta sa kanila. At doon sa naglalakad ng kanilang guesting doon sa isang kabaro nating radio. Oo, si Miss Ryan Zamora. Maraming salamat sa iyong suporta din sa Minerva. Oo. Okay, syempre, hi to Nanay and Jelay. Ito po sila Arnie Dalwa Pereiro, nagsiservisyo sa bayan. Dito lang, sa Servisyo Balita Live Online. See you tomorrow. At sa ating mga kababayan all over the world, sa iba't ibang panig ng mundo, commercial muna. I love my Centrum, she makes me complete. Ito po ang inyong lingkod, RJ Salgado, na patuloy na nagseservisyo sa bayan. Dito lang yan, sa Servisyo Balita Live Online, ang nangunguna at nag-iisang webcasting channel sa buong Calabarzon Region 4A, na bumabati sa inyo ng isang napakagandang gabi, Pilipinas. Ibigay ang inyong kailangan at itabinig ang totohanan. Servisyo Balita, unang-unang mamamayan. Servisyo Balita, asahan ilang kaman. Servisyo Balita, unang-unang mamamayan. Servisyo Balita, asahan ilang kaman sa ating katotohanan. Hi, this is Regine Velasquez Alcacid. Iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Songbird Sings in Binyan. December 6 at Alonte Sports Arena. Jed Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jed